So bahagya pang lumakas at bahagya rin bumilis itong bagyong may international name na Haikui. Ito yung posibleng maging bagyong Hana. Samantalang ang bagyong Guring po ay napanatili ang kanyang lakas habang binabaybay at nakakaapekto dito sa Northern Luzon at extreme Northern Luzon. Balikan na natin yan dalawang bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga pala si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon silipin natin itong bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Unahin natin itong posibleng maging bagyong Hana, ang Tropical Storm Haikui. Ang Tropical Storm Haikui po ay bahagyang lumakas. Ayon sa Pag-asa, ito po ay may lakas na hangin na umaabot na sa 75 km/h malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa 90 km/h. Bahagya rin po ito bumilis sa 20 km/h na patuloy na kumikilos pa west-northwest papunta dito sa kanto ng ating Philippine Area of Responsibility. So narito po ang official forecast track ng Pag-asa para sa Tropical Storm Haikui. Ito yung inaasahan nating posibleng maging bagyong Hana pag pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya nga nang nabanggit natin kanina, dahil nga bahagyang bumilis, mas maaga na po natin itong inaasahang pumasok sa loob ng ating PAR. Posibleng mamayang gabi o bukas ng umaga, yan po ay makapasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kapag ganun po mangyari, ito po ay bibigyan natin ng local name na Hana. Sa ngayon, hindi po natin ito inaasahang maglandfall or tumama sa lupa. Bagkus yan po ay tatawid lang dito sa kanto ng ating Philippine Area of Responsibility. So wala po tayong inaasahang landfall scenario. Maging yung ating cone of probability at circle of uncertainty, napakalayo po sa anumang bahagi ng ating landmass o kalupaan. Ito po ay posibleng kumilos pa northwestward patungo dito sa southern portion ng Japan at posibleng sa darating na Biyernes, yan po ay makalabas na rin ng ating Philippine Area of Responsibility. At dahil nga mas maagang papasok sa loob ng ating PAR, magsasabay po yan sa loob ng ating PAR kasama po ang bagyong Guring. Ngayon, balikan na natin itong bagyong Guring. Meron tayong inaasahang bahagyang paglakas nitong bagyong Guring. Pero ayon sa Pag-asa, napanatili nito ang lakas na nasa 155 km/h na lakas ng hangin malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa halos 190 km/h. Ito po ay nasa typhoon category pa rin, nakasalukuyang nakakaapekto dito sa hilagang bahagi ng Luzon at extreme Northern Luzon. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa sa layong 180 kilometers east ng Apari, Cagayan. Nasa dagat po yan pero napakalapit po ng kanyang panglabas na kaulapan o outer radius sa malaking bahagi ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon. Ang bagyong Guring po ay may lawak na 280 kilometers na radius mula sa kanyang gitna hanggang sa panglabas niyang kaulapan. Dahil po dyan, directly nakakaapekto ang bagyong Guring sa malaking bahagi ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon. Dahil po dyan, asahan pa rin po natin ang masungit na panahon, pabugso-bugsong hangin na may kasamang malalakas na pag-ulan dito po sa area ng Cagayan, Abra, Apayao, maging dito sa Babuyan at Calayan Group of Islands. May mga malalakas na pag-ulan din tayong aasahan na may kasamang pabugso-bugsong hangin dito po sa ilang area ng Isabela, kasama na rin po dyan ang Ilocos Region at ang kabundukan ng Cordillera, maging dito po sa Batanes area. At pagpapatuloy po yan habang binabaybay ng bagyong Guring itong pagitan ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon papunta dito sa Luzon Strait. Samantalang patuloy pong nakakaapekto ang habagat sa malaking bahagi ng Central Luzon. Makakasa po tayo ng maulap na panahon dyan at kung minsan may mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan. Lalong-lalo na po dito sa western section nito, ang area ng Zambales at Bataan. Although nagpapakita naman ng araw, mararamdaman din natin yung pabugso-bugsong hangin at kung minsan may kasamang scattered o kalat-kalat na pag-ulan. Dito po sa Metro Manila, ganun din po ang area ng Calabarzon, maging dito sa Bicol Region. Apektado pa rin ang pabugso-bugsong hanging habagat itong malaking bahagi ng Mimaropa. Yung ating konsentrasyon ng malalakas na ulan ay nandito po sa area ng Mindoro, kasama na po dyan ang hilagang bahagi ng Palawan. Samantalang posible rin ang mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pabugso-bugsong hangin dito po sa western section ng Visayas. Meron din tayong mga posibleng scattered o kalat-kalat na pag-ulan dito po sa may area ng Zamboanga Peninsula. Dahil din po yan sa ating habagat or southwest monsoon na pinapalakas ng bagyong Guring. Pero habang lumalapit, itong posibleng maging bagyong Hana, lilipat naman po dyan yung ating axis ng habagat. So magpapatuloy po ang epekto ng habagat sa mga susunod pang mga araw. So narito muli ang official forecast track ng Pag-asa para sa bagyong Guring. Sa kasalukuyan nga, ang bagyong Guring ay nandito sa karagatan malapit sa may Apari, Cagayan. Ngayong magdamag, tatawirin ng bagyong Guring ito pong extreme Northern Luzon patungo dito sa Luzon Strait. At posibleng bukas ng gabi hanggang Thursday ng umaga, yan po ay makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility dito po sa may ibabang bahagi ng Taiwan
papunta dito sa may area ng southern portion ng China. Bukas, habang nandito po sa may area ng Batanes ang bagyong Guring, posibleng makapasok na rin po ang bagyong Hana sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So magsasabay po ang dalawang bagyo na yan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At again, kung sisilipin natin itong dalawang bilog na ito pong color red, yan po yung pinakamalalakas na hangin ng bagyong Guring. Yan po yung malapit sa kanyang gitna or mata. Ito namang color yellow, yan po yung at least 39 kilometers na lakas ng hangin. So ito pong dalawang bilog na ito ay tatawid nga dito sa extreme northern Luzon at northern Luzon. So patuloy po nating mararanasan ang gusty conditions o pabugso-bugsong hangin ngayong magdamag dito po sa hilagang bahagi ng Luzon, especially dito po sa extreme northern Luzon na kung saan tatawid yung gitna o sentro ng bagyong Guring. Kaya mag-ingat din po tayo sa mga posibleng epekto ng malalakas na hangin na yan. Samantalang ramdam din natin ang pabugso-bugsong hanging habagat at nag-extend pa yan hanggang sa western section ng Mindanao. So patuloy po yung ating mga pagulan dito sa hilagang bahagi ng Luzon, extreme northern Luzon at ito pong areas na affected ng habagat or southwest monsoon. Again, mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pagulan nito gaya ng mga flash floods and landslides, lalong-lalo na po doon sa mga areas na nakakatanggap ng tuloy-tuloy na pagulan nitong mga nakaraang araw pa. Mas tumataas po, mas nagiging prone tayo sa mga flash floods and landslides. At again, para po sa dami ng ulan sa inyong lugar, ugaliin po mag-check ng heavy rainfall warning advisory ng Pag-asa. Maliban dyan, mag-ingat din po tayo sa mga posibleng epekto at damages ng mga strong gusty winds, particularly dito po sa area ng extreme northern Luzon na kung saan dadaan yung gitna o mata nitong bagyong Guring. At kapag nakapasok naman itong bagyong posibleng tawaging Hana, wala po itong magiging direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero bahagyan itong papalaksin yung ating habagat sa mga susunod pang mga araw. Mamaya tabayanan po muli ang ating update para dito sa bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.